Innoventa 2025 ng DOST ating pag-uusapan kasama si Dr. Napoleon K. Wanillo Jr., Assistant Secretary for Technology Transfer, Communications and Commercialization ng Department of Science and Technology. Dr. Wanillo, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo, Asik Dale, Asik Joey. Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali, sir. Sir, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng Innoventa? Magandang katanungan po. Unang-una, kaya sinabi nating Innoventa, dalawa pong words, no? Innovation saka venta. So, ang sinasabi mo natin ngayon, yung mga innovations na nagawa ng ating mga state universities and colleges, pati na ng UP, private higher education institutions, pati na nga ASEC ng Philippine Science High School. Sabi natin, ilatag natin lahat. At baka naman ang iba dyan ay pwede nang ibenta o pwede nang tingnan ng mga kapitalista, angel investors, kung sino mang interesado na makipag-partner sa ating mga innovators, scientists, engineers. Yeah. ASEC, sa paanong paraan naman makakatulong ang Innoventa sa pagsasali ng mga research at yung mga invention po mula sa kanilang laboratory patungo po sa market? Tamang po yan. Kasi nga, sinasabi natin na parang dito sa ginagawa natin, bumubuo tayo ng culture of entrepreneurship. Na sinasabi natin na dapat hindi lang huminto sa laboratories at hindi lang mahinto lang sa mga shelves ng libraries ang ating mga research products. Kung hindi, dapat, sabi nga natin na ni Secretary Solidum, ang agham ay dapat ramdam. So, ang dapat, siguro ngayon, ang mga produkto ng siyensya at teknolohiya ay yun talaga mga nararapat sa mga pangangailangan ng ating komunidad, ng mga LGUs, ng ating mga MSMEs, ng ating mga industries. So, hinihikayat natin ang ating mga scientists, engineers, researchers na buksan ang kanilang mga mata at mga sensitivity sa mga pangangailangan ng ating communities. Ang naisip ko dito yung, di ba pag nanonood ka sa mga US series, yung mga science fair, na may pinapakita sila ng mga invention nila, mga project nila. Pero kailangan makumbinsi rin yung mga tao na kung ano yung pakinabang nito. Tapos parang binibenta mo na rin. Opo, dapat ganun. Pero ASEC, siguro, alam naman natin, maraming talented, maraming magaling gumawa ng mga bagay-bagay in technology. Pero bakit po Batangas State University napiling partner? Unang-una po, napili namin ang Batangas State University kasi, siyempre, pampublikong university at isa rin siyang National Engineering University. At siya rin ang unang Knowledge, Innovation, Science and Technology Park na dineklara ng PEZA. In other words, ginawa siyang eco-zone ng PEZA. At by the way, hindi lang naman Batangas State ang KIST ngayon, kundi De La Salle State University about siguro 2 weeks ago. Inilunsad na rin ng DLSU ang kanilang KIST. So maganda ang KIST kasi talagang isa siyang espasyo kung saan pwede mo talagang, para siyang, sorry to use the word, parang high-tech na talipapa kung saan pwedeng i-display yung ating mga innovations. Ano naman, ASEC, yung magiging papel ng Philippine Association of State Universities and Colleges, pati po yung mga private higher education institutions sa proyektong ito? Yeah. Maganda po ang response ng ating Philippine Association of State Universities and Colleges. Alam niyo po, ASEC Dale, ASEC Joey, there are 114 SUCs. So maganda yung reception natin. Parang pupunta karamihan sa kanila doon, pati na yung kanilang mga vice president. So I think nandyan na rin ang De La Salle at ibang mga private universities. Kaya maganda siyang siguro isang pagsasama-sama para maging mas dynamic yung ating pag-iisip na dapat siguro yung science maging, I should say, spark ng business and entrepreneurship. Kasi bihirang-bihira mag-usap-usap ang mga komunidad na to. Kaya tamang-tama lang ito. ASEC, pwede niyo ba kaming bigyan lang ng konting details? Ano ba yung pinagkaiba ng Innoventa sa ibang exhibits ng DOST or activities? Naiiba po ito kasi unang-una talagang sabi namin, mag-exhibit lang tayo ng mga teknolohiya at innovation na akmang-akma sa sinasabi ng President na strategic investment priority programs.
So yung pong SIPP, nag-identify siya ng clusters. At yung clusters na yun, ang nanguna sa pag-identify niyan ay ang Department of Trade and Industry. Kasi sabi nga natin sa ating mga universities and colleges, dapat kung anong pangangailangan ng MSME at industry, doon tayo. Kaya sabi namin, ito ang ating kodigo. Meron po tayong mga displays on electronics, semiconductors, and advanced manufacturing. Meron tayong display on climate resilience and environment. Meron on mineral and mining processing. Meron on education, learning management systems. Siyempre, agri-tech, hindi na mawawala. Saka food processing. Merong ICT, AI, quantum computing. 10 po yan, electronics, and then renewable energy and green technologies. Itong mga domains na to, pinag-isipan ito ng Department of Trade and Industry na ito talaga yung magda-drive ng ating industrial transformation at nangangailangan ng science, technology, and innovation. Kaya naiiba siya, mas thematized siya, mas focused, mas directed. At in a way, parang ine-educate rin natin ang ating mga researchers na doon tayo pumunta. Kung saan sinasabi ng gobyerno na ito ang susi sa industrial transformation, doon tayo mag-research. Yan. Meron bang mga nakahanda ASEC na program o mechanism ang DOST para tulungan yung mga researchers, lalo na yung mga siguro yung mga nagsisimula pa lamang, na ma-commercialize o mabigyan ng patent yung kanilang mga invention o kanilang mga produkto? Yes, magandang tanong po yan. Unang-una, ang DOST po talaga ay agresibo sa pag-protect ng ating mga intellectual property. Meron po kaming agency, ang pangalan ay Technology Application and Promotion Institute or TAPI. At talagang nakafocus ang kanyang mandate sa pagtulong sa ating mga innovators, scientists, and engineers na maprotektahan yung kanilang mga ginawa. Meron din tayo yung relationship sa Intellectual Property Office of the Philippines. Meron yung tinatawag ng superhighway sa pagpapatent, sa pagpa-file and register ng patents. Kasi talagang kailangan yan. Sabi nga nila, ito daw, intellectual property is the new oil. Kasi yamang utak, dapat talaga maprotektahan. Yeah. Pero ASEC, nabanggit mo kanina yung iba't ibang priority sectors na i-present or ipapakita dito sa Innoventa. Pero pwede mo ba kaming bigyan ng siguro sneak peek, ano ba yung exciting activities na mangyayari at saka ano yung mga inventions na makikita? Yeah. Unang-unang exciting activities, magkakaroon tayo ng iba-ibang panel na ang pinupunitiriya ay mga sagot sa katanungang ito. Ano ba ang hinahanap ng kapitalista? Ano ba ang hinahanap ng bangko? Ano ba ang hinahanap ng venture builder? Para magkaroon siya ng interest sa isang solution, sa isang product. Normally kasi minsan yung producer naman ng solution or product, medyo nag-aagilap din siya. Pero sa ngayon, ang ginawa natin ay talagang very aggressive tayo sa pag-organize ng mga conversations na yan, ng mga panels na yan, between the so-called venture builder, venture capitalist, and then some of them have actually talagang nagawa na nila ito sa ibang parte ng mundo. Kaya maganda itong opportunity na makita rin at marinig ng ating mga scientists, engineers, and researchers kung ano ba talagang hinahanap. Meron din tayong panel na magsusuriin ang sinasabi natin market sizes. Kasi minsan, pag nagpo-produce tayo, hindi natin tinitingnan kung may market ba ito o wala. Kaya ngayon, talagang sabi namin, dapat siguro ang importante, baka naman kami, halimbawa, lalo na opisina ko, baka ako ang nagkakamali na hindi ko na ibibigay sa kanila yung tamang impormasyon. Kaya talagang learning opportunity ito para sa lahat. Lalong-lalo naman sa akin, gusto ko talagang malaman, ano pa bang kailangan ng researchers natin sa universities at hindi lang, by the way, hindi lang university-based, para mas inclusive. Kahit yung mga private inventors, innovators, inimbita na rin namin. Kasi hindi lang naman ang innovator ay nasa university. Pwede kang retired engineer, pwede kang alumnus, young alumnus, pero mayroon kang brilliant idea. Kaya sabi namin, sige, lahat ng services ng DOST,
ilalagay na namin dyan, tutulungan namin kayo. At pag-aaralan natin kung ano ba talagang kailangan nyo. Yeah. Para lang siguro magkaroon tayo ng sneak peek, ASEC, no? Ano po kaya yung mga pwede nating i-expect na invention, technology o innovation na makikita dito sa event na ito? Doon sa pakikipag-usap Yeah. po. Marami pong mga mag-exhibit na mga I should say AI-driven sensors, let's say para sa agriculture. Meron din isang AI-driven na parang tinatawag nito nagka-calendar siya ng yung mga appointments with doctors, etc. So malilikot ang isip nitong ating mga innovators. Pero karamihan nga talaga dahil nga sa promises din ng artificial intelligence, nandun sila sa mga laro na yan na gano'n. Kaya siguro ang pinakamaganda dito ay pumunta po tayo sa Batangas State University at makita natin ang breadth and sabi nito kung ano-ano talaga ang pwedeng ipakita sa atin ng ating mga engineers and scientists. At maliban dyan, of course, ang DOST ay magdi-display rin ang kanyang mga products and mga solutions na nakita na natin noon sa ibang exhibitions. Kaya lang sinasabi natin ngayon na matututo rin ng DOST kung ano ba talaga ang mga hinahanap nga ng mga kapitalista, di ba? Kasi yun importante yung connection natin sa capitalist at sa pwedeng tumulong sa pag-usbong at pag-manufacture ng ating solutions. Sir, syempre ina-expect natin mga students, student engineers, inventors. Pero sino-sino po ba yung inaasahan na dadala o makikilahok dito sa Innoventa 2025? At pwede ba siyang puntahan ng anyone na interested na makita? Oh yes, sir. Pwede pong puntahan ang Innoventa sa Batangas State University main campus, sa Pablo Borbon campus, at meron din kaming displays na gagawin sa Alangilan campus. So, dalawang campuses ng Batangas State ang binigay sa atin ng Batangas State para magkaroon ng mga ganitong convergence o activities. Ang mga imbitado po ay hindi lang mga estudyante, kundi kasi yung mga nag-respond rin sa amin ay galing sa iba't ibang universities, north to south. Kaya talagang excited din kami. Pangalawa, nandun din ang mga kabataan galing sa Philippine Science High School at ibang mga high schools kasi yun din ang pundasyon ng lahat na makita nila na ano ba talaga ang science, technology, engineering, and mathematics. Alam mo kami sa DOST, medyo nalulungkot kami sa number ng mga estudyante na nasa STEM kasi napakaliit. Sabi namin, sa STEM pwede kang yumaman. sa STEM, pwede kang mag-succeed. Hindi na yung dati na, wag ka dyan sa science kasi walang mangyayari sa'yo. At yan po ay hindi totoo. Sa science, marami kang matutulungan. Naku, science major pa naman ako. Naalala mo kung gaano mga Pwede na sana akong kumita. Pwede ka na sana mga balakid ba sa perception kung ano ang science. So, pero ibang-iba na ngayon. Ayan, ASEC, nasa inyo po yung pagkakataon para imbitahan ng ating mga taga-panood at tagapakinig sa Innoventa 2025. Yes, maraming salamat po, ASEC Dale, ASEC Joey, sa pag-imbita sa Department of Science and Technology at iniimbitahan po namin kayo na pumunta sa main campus ng Batangas State University para makilahok sa ating Innoventa 2025. Sinasabi natin na ang agham ay ramdam. Tingnan ho natin kung ano talaga ang ginagawa ng DOST para maramdaman talaga natin ang ating mga investments, ang binigay na pera ng gobyerno para sa ating research and development at for the first time, medyo mag-celebrate naman tayo sa mga nagawa ng gobyerno para sa ating mga scientists and engineers at nakakatuwa ang likot ng kanilang mga kamay at isip at magkakaroon tayo ng mga solutions and technologies at iba pang products na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating mga farmers, fisher folks, MSMEs, industries, at ordinaryong pamilyang Pilipino. Nandyan po ang DOST
Para sa amin, itong Innoventa 2025 ay para sabihin sa lahat na sa bagong Pilipinas, ang agham ay ramdam. Ayan. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Napoleon Juanillo Jr., Assistant Secretary for Technology, Transfer, Communication, and Commercialization ng DOST. Maraming salamat Thank you, po, sir. Asik Dale, Asik Joy. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you.